Kung mapapansin nyo yung mga vlogs, ito yung pinaka-favorite spot ko dito sa bahay. Hindi man gayong kalakihan yung bahay namin pero napaka-chill dito sa area na to. Okay ako ng ganito, yung February na pero ang lamig pa rin. Tanghaling tapat pwede ka makapag-jacket sa labas kasi ang lamig. Kapag nakatambay kasi ako dito, nakakapag-sound trip and nakakapagbasa din ako ng libro at the same time. Wala munang cellphone, just chill lang talaga. And ini-enjoy ko pa habang hindi pa ganun ka init kasi malapit na mag-summer talaga, like yung peak summer. Nag-improve na ako sa pag-spend ng too much time sa pag-scroll or pag-browse lang sa Instagram or Facebook feed. Nung mas binantayan ko yung oras ko sa paggamit ng phone, mas nagkaroon ako ng time sa pag-workout, sa pagbabasa ng libro, sa ibang bagay. Maya-maya mag-check na ako ng emails tapos ipe-prep ko na rin yung mga gamit or equipment na gagamitin natin sa Saturday or Sunday. Meron tayong shoot for a clothing brand. Mga taga Mandaluyong pa sila tapos na-discover lang nila yung mga videos na ginagawa ko sa IG. Nag-message lang kami sa isa't isa and then we decided na punta sila dito then gagawan ko sila ng videos for their clothing brand. Simpleng collaboration lang naman siya. Kailangan na natin magpalinis. Let's go. Okay, so today is Sunday and nagpa-prep ako ngayon para sa clothing brand shoot na gagawin namin mamaya. On the way na yung mga client from Mandaluyong papunta dito sa Cavite. Nagsabi ako na mag-update na lang sila kapag nasa Cavite na sila kasi alam ko medyo traffic tapos ang hassle umuulan pa. Sa dinami-daming araw na nagdaan, yung mismong day of shoot pa talaga yung umulan. Napaka-hassle lang kasi yung mga ideal na location namin, puro open field. Pag hindi namin access yun, masisira yung theme na gusto namin ma-achieve. So, yung mga client, naghahanap pa sila ng mga props na gagamitin dun sa shoot namin. Hoy, puta, nandiyan pala kayo. Did you Yes, ay. Kulay pa. Ano naman nila ito? So, basically, first collection pa lang siya for this year. Sa ngayon, mas nilevel up, mas in-upgrade ko yung quality, marketing, materials, ang ginagawa kasi sa clothing namin. Every collection, hindi masyado marami yung design. Ikot lang siya sa isang tema. Tapos after nun, pag naubos siya, another design siya. Next collection. So basically, meron kaming 6 collection every year. Ito yung collection ko last year na sold out na siya. Magre-release ako ng collection, tapos depende na lang sa demand kung magre-restock ako ng another. Okay. Boss, DJ. Tropa ko. Hoy. Ay. Si Janelle. Nice to meet you guys. Nandito na kami sa venue ng pagshushutan. So kung ano lang yung kaya, tsaka yun, idea lang talaga. Yeah, color coded, fully loaded, mind exploded. In the whip, couldn't notice my controllers in the grip. Marathon, I'm running. Pero from Ocean, tol. Thank you. It's a wrap. Bro, thank you. Oo. Salamat ka. Thank you. Ito yung first time na nagkaroon ako ng project for a clothing brand. Solid nung experience kahapon, sobra. Yung mga client kahapon na naging tropa na rin, galing sila ng Mandaluyong tapos dumayo pa sila dito sa Cavite. Tatlo lang naman yung model ko doon, si Ron, si Jude, tsaka yung nag-iisang babae, si Janelle. Na-appreciate ko yung effort nila and at the same time, yung tiwala na binigay nila kasi ang layo ng pinanggalingan talaga nila, dumayo pa dito para lang sa work ko, para sa gawa ko. Kaya kahapon talaga hanggat maaari, total nandito na rin naman sila tapos tinanong ko kung pwede ba sila mag-spend ng mas mahabang oras. Nag-shoot na ako kung ano yung mga concept na pwede gawin tapos minaximize ko na talaga yung oras. Kasi posibleng hindi na maulit yun. Tsaka gusto ko sana kahit papaano worth it yung oras nila. Tanggalin nga muna natin to. Naalala ko kahapon paggising ko, kabado pa ako kasi umuulan. Nag-check pa ako ng weather forecast kahapon tapos ayun na nga, magiging maayos daw yung panahon pag sapit ng 3 p.m. Pagdating nila dito around 12 or 12:30, umaambon pa rin tapos medyo malakas. Tapos ayun na, around 2 p.m. nag-start na kami mag-shoot. Ang initial plan talaga namin, mag-shoot kami during golden hours. Pag sinabing golden hours, yun yung time na maganda yung sikat ng araw. Usually it's around 3 p.m. hanggang 6. Tapos kahapon sobrang patay talaga yung kulay ng langit kaya mag-a-adjust na lang din talaga sa editing. Sobrang wala akong masasabi sa tatlong naging model kahapon. Sobrang tiyaga nila kahit paiba-iba yung pinapagawa ko sa kanila. And nandun talaga yung patience and dedication nila. Okay din yung naging experience ko kahapon kasi sobrang nag-enjoy and na-challenge din ako at the same time. Hindi naman din magiging madali yun kung hindi rin dahil sa kanila kasi sunod lang sila ng sunod eh. Actually, nag-advise ako sa kanila na magdala pa ng extra clothing na gusto rin nila ibenta para magawan din namin ng shoot. Kaso ayun nga, sabi ni Jude,
yung CEO, yung gagawan lang daw kung ano yung mismong ibebenta nila. Tama naman siya dun sa part na yun kasi nga bakit kami gagawa ng video dun sa mga product na out of stock na. Yung concept kasi nila na gusto ipagawa sa akin, yun yung promotional video nila for this coming Valentine's Day. Dito lang kami nag-shoot sa loob ng subdivision and swerte na lang din, wala rin naman naging paepal kahapon like yung mga naninita pa, nagtatanong. Ayun, overall nag-enjoy talaga ako and I'm looking forward na makatrabaho ulit sila kaso yun nga, yung distansya kasi namin talaga sobrang layo. Actually, meron na silang sarili nilang camera, yung Sony ZV-E10. Binibigyan ko sila ng advice na yun na lang din yung gamitin nila para at the same time, hindi na nila kailangan dumayo or maghanap ng videographer na gagawa ng project para sa kanila. Kasi extra kita din yun eh. Simple lang naman yung paggawa ng content lalo na kung clothing brand ka kasi for me, it's not about the editing. Hindi mo kailangan ng special effects. Hindi editing yung kailangan ibenta but yung brand mismo ng damit and yung attitude behind it. Ang dami kasing videographer ngayon na masyadong pinapatong or hina-highlight yung editing skills nila sa mga clothing brand na ginagawa nila ng video hanggang sa napapansin na lang mismo yung video but hindi yung damit na binibenta mismo. Wala lang, hindi lang ako fan ng mga ganun. Yung heavy editing, merong place for that. I don't care kung may makakapanood din to and tatamaan na gumagawa sila ng video tapos heavy editing yung ginagawa nila. Opinion ko lang naman yun. For me, it's all about communication dun sa brand owner. Kung ano yung gusto niyang maging attitude or yung personality ng brand niya, dun magre-revolve mismo yung editing and yung video style. So, yun yung experience ko sa ganap kahapon. By the way, sobrang thank you kay Jude and kay Ron. Nagbigay pa sila ng damit sa akin. Ang astig ng tong style ng polo na to and excited na ako suotin siya sa mga lakad. Salamat sa pagtiwala and pagdayo pa talaga dito sa Cavite. And ayun, thank you all for watching. Give me a thumbs up and see you again next time. Peace!